Okay mga ka-team, andito na naman tayo sa Team Dan Jose Auto Repair Shop. Yan. Ang topic natin for today is yung clock spring natin. Ayan. Clock spring ng Almera, clock spring ng Nissan Grand Livina. Ito, maraming nangyayari o maraming nagchat-chat sa akin about sa clock spring. Ito po yung clock spring niya. Para mabigay ko yung issue and then maipaluwanag natin kung ano yung nagiging problema nitong clock spring. Yan. Ngayon po, pagka may problema ang clock spring natin, apektado po ang ating busina. Yan. Pag na-check nyo, wala kayong busina, check nyo muna yung contact sa busina mismo or yung fuse and relay. Yan. Pwede siyang i-check. Kadalasan sa Almera puro fuse lang. Then sa Livina naman may fuse saka relay, may main relay. Tapos pag okay lahat ng linya at hindi pa rin siya bumubusina or nagkaroon siya ng airbag issue mismo sa ating dashboard panel, is pwede nating i-diagnose tong ating clock spring. Ngayon, paano ba mag-diagnose ng clock spring? Ayan, tanggalin muna natin ito. Tususin natin ang ating sasakyan na Nissan Almera. Ayan, paano ba mag-diagnose pag clock spring ang problema? Ang pinakauna, kasi ito, naka-center po yan. Pansinin nyo, yan. Naka-center na po, ito ang center nya. Ito yung pinaka-dowel nya. Ay pinaka-center nya sa manubela. Halimbawa ho, nakasalpak to sa ating manubela. Pwede natin tong ikutin, i-pull turn natin kaliwa habang binubusina natin. Yan. Pull turn natin kaliwa habang binubusina, o kaya naman pull turn sa kanan habang binubusina. Pag iyan po is tumunog ng naka-pull turn habang pinupull turn nyo, habang binubusina, is tumunog po siya, isa lang po ibig sabihin yan. Ang problema po natin is yung pinaka clock spring spiral cable or clock spring. Meron po kasing spiral cable yan na nakapalibot dito sa loob na sa sobrang katagalan o taon na, mahigit mga 5 years, 6 years, nadadamage po yung ating spiral cable dito sa loob ng ating clock spring. Ayan po. Ngayon ho, kaya ngayon nagkakaroon rin ng problema yung ating airbag lumalabas dahil nga dito sa clock spring natin. Ayun. Ibig sabihin po, sa pagdadiagnose, syempre bago tayo pumunta sa clock spring, i-check po muna nating mabuti yung linya mismo ng busina. Minsan kasi meron pumunta rito, sir, okay po yung fuse, okay po yung relay, bakit kaya ganito, wala kaming busina? Ayun. Ngayon, chinek natin yung contact mismo dun sa may sa busina o horn. Yan. Chinek natin is nagdulos connection siya kasi nagbasa siya, tapos nagkaroon ng corrosion or umido, kaya hindi ho siya nagko-contact. Yung nilinis natin, naging maayos na, nagkaroon siyang busina. Meron naman po pupunta rito na ang problema na is clock spring. Ngayon, paano namin dinadiagnose? Ayun nga po, iikutin natin sagad kaliwa habang binubusina. Pag bumusina po yan habang iniikot sagad o kaliwa o kanan, is tumunog siya, ibig sabihin po ang problema natin ay itong clock spring. Itong clock spring mismo to spiral cable. Ayun. Ayun po, bali pinaliwanag ko lang rin, hindi na natin papahabain pa tong video na to kasi doon rin naman tayo tutungo kung paano natin malalaman. Ngayon, madali lang naman ho magpalit nito. Basta marunong po, saglitan lang po magkabit nito. Siguro mga 10 to 15 minutes, may kabit mo na ng maayos tong clock spring natin. Depende ho sa gumagawa kung kabisado ho talaga nila yung Nissan. Pero madali lang po ikabit ang clock spring. Basta alam lang yung procedure ng pagtanggal at saka pagbalik. Ayun po kung may mga katanungan ho kayo na gusto nyong malaman sa aming Team Dan Jose Auto Repair Shop, pwede ho kayong mag-leave ng message para naman po makapaggawa kami ng content kasi araw-araw ho kaming busy sa shop. Kagaya nito, gabi na naman po, ngayon lang rin namin, katatapos lang rin namin ang gawa,
Yan, nagbabaring kami ng transmission ng Nissan Almera. Yan, tapos nag-diagnose tayo. Ayan, bios rin, diniagnose rin natin sa steering naman niya. Kaya lang, hindi rin kagad ako makakagawa ng content. Kasi ang shop namin maliit lang po. Syempre ang mga customer namin pila, nagmamadali. Kaya hindi ako makapag-video agad on the spot mismo sa sasakyan. Kasi nga po nakakaya naman po, may pila na sa labas. Tapos ibablog ko pa mismo yung sasakyan nila. Pero kung medyo maluwag-luwag naman yung sasakyan namin, konti na yung schedule namin, doon ako nakakagawa ng video para makapag DIY tips. Yan, maraming salamat sa mga nagko-comment sa YouTube namin, nagla-like, nagse-share. Yan, maraming nagme-message sa akin na laking tulong yung pinaka video namin. Kahit walang edit, walang magandang edit na pangyayari sa video namin, kahit papano may nanonood. Kasi direct to the point naman ho tayo mga ka-team, pag tayo ang nagbigay ng tamang DIY tips. Kasi ayaw rin namin na magkamali kami sa DIY tips. Kaya gusto namin pag nakapag DIY tips kami ngayon sa inyo, gusto namin malalaman nyo kung ano yung diagnose, kung ano yung troubleshooting. Ayun po, may mga available naman na mga clock springs sa mga auto supply. Hanapin nyo na lang po kung saan po kayo makakabili. Yan, marami rin naman sa Quezon City. Depende po, marami naman po mga pyesa ng clock spring natin na nabibili natin. Ingat lang po sa mga medyo online, baka mamaya ma-scam tayo. Pwede rin naman po doon, kung alam nyo naman trusted na yung shop na yon sa online, is pwede ho kayong bumili ng clock spring. Ngayon, kung tinatanong nyo kung magkano laboran ng clock spring pag magpapalit po, ang laboran po nyan is 1.5 po. Yun po, ewan ko lang po sa iba, baka mas mataas pa. Kasi iba daw, 2.5, 3.5 pag magkakabit ng clock spring, pag may mga dala na silang clock spring. Sa amin po, 1.5 lang po ang aming pagkakabit nito. Yan. Minsan, ginagawa rin namin 1,000 lang. Depende po sa sitwasyon. Pero sa amin po, mababa na po yung kabit namin ng clock spring. Kailangan medyo maingat kasi nga nakakonekto sa airbag, kaya kailangan medyo maayos-ayos yung pagkabit. Sa pagbalik, lalo na kung ang magkakabit is walang scanner, maaring magkaroon ng airbag indicator sa ating dashboard panel. Okay mga ka-team, maraming salamat po sa inyong lahat at magandang gabi. Please share lang po ng mga video namin para naman po kahit papano maganda po ang gising namin pagka nakakapanood po kayo ng aming YouTube channel. Palike na rin po, comment kung ano yung pwede nyong isuggest sa amin, kung ano yung gusto nyong malaman. Okay mga ka-team, Team Danos Auto Repair Shop, handang magbigay ng DIY tips. Paalam, goodbye.